Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, standard funeral rise sa isa ka Santo Papa sundon sa lubong ni Pope Francis buwas, April 26. Misa para kay Pope Francis hiwaton sa Haro Cathedral buwas alas 4 sa hapon, kadungan sang lubong sang nagtaliwan nga Santo Papa. Pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas posibleng asuguran sa Iloilo Province sa masunod nga semana. 36 anyos nga lalaki patay matapos ginpulian buno sa magamay sa barangay Takuling, Bacolod City. Mga suspect nakapalagyo. Principal nga nagpag-ubas ang toga sa mga senior high school graduates sa Lawan, Antique, ginkakas na sunod sa Presidential Communications Office. Kag mga cute kag fashionista nga fur babies ginparampa sa Iloilo City. Responsible for parenting ginaduso. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, Holy Mass of Suffrage ipatigayon sang Archdiocese of Haro buwas, kadungan sang lubong ni Pope Francis. Si John Sala nakatutok live sa Haro Metropolitan Cathedral. John? Jert, ginaagdas ang Archdiocese of Haro ang tanan nga magtambong sa patigayunon buwas nga Holy Mass of Suffrage para sa nagtaliwan nga Santo Papa. Tuman ang kasubo ni Manang Teresa sa nabatian sinisang Lunes ang pagtaliwan ni Pope Francis. Luwas sa pagkadulas ang ginakabig amay sang simbahan Katoliko. Ang kasakit nga ginabatsyag siniyang kasubong sang nadulaan man sang kaugalingon nga amay. Wala labot nga nakibot ko, sir. Nakatulo ang luha ko mo. Alas 4 buwas sa hapon, magapatigayon sang Holy Mass of Suffrage ang Archdiocese of Haro para kay Pope Francis sa Haro Metropolitan Cathedral. Apisar nga masako, siguraduhon gid ni Manang Teresa nga makatambong sa misa. Tsimpuan gid namon sang akon nga duha ka bata kag sang akon nga bana. Sa subong niya kay ga opisina pa sila sa buwas tsimpuhan gid. Sa Mass of Suffrage, kinalauman nga magatambong ang mga kaparian sang bugos nga Archdiocese. Apang para sa mga pari nga hindi naman makatambong sa misa sa katedral, ginaagda sila nga magpatigayon man sang misa sa ilatag sa kaparokya. Ang mga kaparian sa syudad, kag sa mga nagkalain-lain nga parokya sa Archdiocese, nga may tiyempo pag-upod gid sa patigayunon nga misa para sa kapahuwayan nga dayon ni Papa Francisco. Dugang pa ni Monsignor Oso, kung hindi makatambong sa misa ang mga tumuluo, bisan sa ilang mga puluyan, pwede sila maghalad sang pangamuyo sa nagtaliwan nga Santo Papa. Every day, we are praying for the eternal repose of the Holy Father. Jert, sarang naman nga makapatukod suno sa Archdiocese of Haro sa nga Memorial Shrine ang tagsa ka mga simbahan para sa nagtaliwan nga Santo Papa sa diin sarang nga makahalad sang pangamuyo, bulak kag kandila ang mga tumuluo. Jert? Madam Mugen, nga salamat Kapuso John Sala. Samtang ginpangunahan sang Pilipino nga si Cardinal Luis Antonio Tagle ang rosary para sa nagtaliwan nga si Pope Francis sa gwa sang Papal Basilica sa St. Mary Major sa Rome, Italy kagabi Abril 24. Ang pagpangamuyo ang ginahimo tag sa kagabi tubtob sa lubong sang Santo Papa buwas. Samtang ginpahayag sa mga eksperto sa Vatican nga magasunod sa standard ritual ukon sa pagsulundan ng funeral ceremony para kay Pope Francis. Ang liturhiya ang pagasundan sang katapusan nga pagpaalam. Ini ang pagasundan man sang pangamuyo sa lungon kag sang Litany of Saints. Sa pagtakop sang funeral mass, ang lawas ang nagtaliwan nga Santo Papa ang dalon sa Basilica of St. Mary Major para sa lubong. Samtang naglabot sa ginabulubanta 50,000 katawo ang nagdagsa sa St. Peter's Basilica sa Vatican City para makita ng Santo Papa sa katapusan nga tion. 200,000 katumuluon naman ang ginalauman nga magatambong sa lubong. Hindi naman magnubo sa 170 ka heads of state ang ginalauman nga magatambong sa funeral ceremony sa St. Peter's Square.
Sa iban pang balita, pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas, posible suguran sa Iloilo Province sa masunod nga semana. Pila ka rice retailer nagakabalaka sa posible epekto sang ipatuman nga P20 program sa ila palang nga buhian. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Ginapanghandaan na sang Iloilo Provincial Government ang pagpatuman sang 20 pesos kada kilo nga bugas sa probinsya. Apang wala pa makapagwa si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa executive order kung paano iniipatuman. Apang ginalauman nga mahibaloan ang guidelines sang programa sa masunod nga semana. Matandaan nga ginanunsyar ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel sa Cebu sang Miyerkules nga madayon na ang pagpatuman sang P20 program kung sa diin mabakal sang 20 pesos kada kilo ang bugas. Apang una ining ay ga-implement sa Western, Central kag Eastern Visayas. Si Nanay Punita, 3 ka salmon sang bugas ang ila ginatigang para sa 6 katao kada luto. Bangod sang kamahal sa mga balaklon, nagalaom naman ini nga maka-avail sila sang P20 program. Kasi kung amo ng presyo, pero subong pagpila bala, nubo lang guro 55 ang kilo. Basta sa 60. Diri sa Pavia, Iloilo, nagakabalaka ang mga rice retailer bangod posible maapektuhan ang ilang negosyo sa tion nga ipatuman na ang programa. Tama ka dako ang iya nga epekto sino. Halos tunga gid ang madula mo. Ay presyo ya. Nagabilis ang 53 pesos kada kilo ang pinakamahal nga bugas samtang ang pinakabarato sa merkado, yara sa 44 pesos kada kilo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros, kag panay mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamo ganyan salamat. 36 anyos na lalaki patay matapos pulihan buno sang mag-amay sa barangay Tacuring, Bacolod City. Mga suspect nakapalagyo. Diyaring balita nga tunjin tutuga. Patay ang 36 anyos sa si Ernesto Peruelo Jr. matapos pulihan kastigo kagbuno sa barangay Tacuring, Bacolod City, Miyerkules, April 23 sang gabi. Suspect sa pagpangbuno ang magutod kasanday Edberg kag Winberg na ginapahayag kilala man sa biktima. Ginapahayag nagbulig man sa pagpangkastigo ang ilaamay nga si Edwin. Pila sa guya, likod, kag mga patal nga pilasang pagkabuno sa madamong parte sang lawas ang naagom sa biktima. Sunod sa pulisan, ginsukmatan sang biktima ang mga sospek sa ginaligar pagpalapta sang mga ini sa istorya nga makawat ang biktima. May paglalisay nga natabo, amo na nga nagdangat sa pagbunanay. Sunod sa mga nakita, kutsilyo kag wasa ito nung ilaging gamit. Ang iloy sa biktima, tuman ang kasubo sa natabo si Ebata. Hustisya ang panawagan sa mahimata sang biktima. Maluoy kamo, hindi na kamo manago-nago, ning na lang kamo surrender na lang kamo, brutal nga pagpatay balaw. Bakit sa amon sa bala nga piskan ang piskan namo na sikito, palangga man na namo nga Sa kutso-kutso sang tao bala, sir. Mismong BCPO director ang nagpanawagan sa mag-amay nga magsungka na. Well, ito bangon na lang nilang ila kaso, ay total identified naman sila, and we are expecting that the members, family members ng victim, ma-pursugid sa kaso. Ginapreparar na ang pagpasakas ng kasong homicide batok sa mga suspect. Padayon pa ang ginatinguhaan sa news team nga makuhaan sa pahayag ang pamilya sa mga suspect. Upod, Kiruel Bangoy, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mapuso madinuagon nga costumes ginbida sa pila ka fur babies sa Iloilo City. Responsable nga pagsagod sa hinuptanan nga ido ginhatagan sang pagtamod. Nakatutok John Sala. Nag-ala fashionista ang ini nga cute dog, suksok ang ila colorful costumes with matching hair color and props. May ara man yung nakasakay pa sa stroller nga kasubo nga baby. Upod ang ila fur parents, puno sang energy ang mga ini samtang nagalibot sa nagkalain-lain nga pet booths. Pagpakigpahin sa obstacle courses, kag syempre, sa picture taking. Ang fur parent kasi Renessa, ginreserba gid ang ini nga adlaw para makabonding ang iya ido nga poodle. Nga agaw atensyon bangod daw mga model sa ilang madinuagon nga costume. Ang iba nga tao hindi kay sindi na nga
nag-ido kuno kami. Dapat bata na lang yung sagod namon. Kaya magasto kuno. Hambal na mula inang ginhatag sang ido sa amon kasi sa tao. Ginpakita sa aktibidad ang nagakaigo nga pet handling, mayaraman sang obedience workshops kag vaccination. Apang ang pinakasentro sang Positive Change and Animal Welfare Project for Iloilo City nga ginorganisa sang nagkalain-lain nga mga grupo sang animal welfare advocates. Amo ang responsible parenting kag pagtibong sang kinamatarong sang kasapatan, hindi lang sang may mga breed, kundi pati man sa mga stray dogs kag stray cats. At the end of the day, the goal is nga sa Iloilo City, we respect the lives of not just our Ilonggos, but also their pets. As we know, Subong, animal welfare cases are also on the rise, diba? And may ara kita layi the Animal Welfare Act. I really wish to see nga maski ang mga dogs or cats sa kalye, ginabalikid man naton. Kay they're still part of the advocacy. Gani mga kapuso, let's make the world a better place para sa aton mga furry friends, one paw at a time. Upo kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas. Mga kapuso, subong nga eleksyon 2025, pamatian ta ang pananawan sa mga ordinaryo nga Pilipino sa mga masunod nga tagpamuno sang pungsod sa biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025. Ang special two-part series magapakita sa matutuod nga istorya sang tagsa ka Pilipino sa komunidad kag ang ila pagtilaw nga ginaatubang adlaw-adlaw. Buwas na ina sa April 26 kag sa May 3, 9:30 PM sa GMA. Sarang manining nga malantaw sa live stream sa GMA Integrated News Facebook page kag YouTube channel. Bantayan, prinsipal nga nagpaubas ang toga sa mga senior high school graduates sa Lawaan Antique, ginkakas na suno sa Presidential Communications Office. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, ginanunsyo sa Presidential Communications Office o kon PCO subong adlaw nga ginkakas na bilang principal sa Colonel Roberto Abellon National School sa Lawaan Antique si Venus Divina Nietes. Madumduman nga gimpaimbestigaran si Nietes bango sa iya akto sang Abril 15 sa tunga-tunga sang graduation sang senior high school students. Ginpaubas sini sang toga ang mga estudyante bangod wala ini kuno nakasugtan sa pagsinapol sa tunga sa mga ginikanan kag manunudlo. Wala pa naghatag sang dugang nga detalye ang PCO kung ano ang status ni Nietes kag kung sarang pa ini masaylo sa iban nga eskwelahan. Ginpakigangutan sa news team ang SDO Antique apang wala pa sila sang order nga nabaton halin sa DepEd Central Office. Tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Titignan pa rin po kung ano ba ang klase, ang kanyang behavior. Kailangan po yan. Importante po yan, lalo na po at siya ay isang guro. For the meantime, ito po yung mabilisan na aksyon na ginawa po ni Secretary Angara. Mabuso tensyon sa tunga sa kapulisan kag Transport Group nagluntad kadungan sa pagbisita ni Transportation Secretary Vince Dizon sa Bacolod City kanina sa aga. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagtugas ang tensyon ang pagtipon sa United Negros Transport Coalition kag mga progresibong grupo sa Bacolod City Government Center grounds. Agud nabibihon ang pag-abot ni Transportation Secretary Vince Dizon sa Bacolod City agud making sample sa LGU. Ini matapos, yagin pang sita ni Bacolod City Police Director Colonel Jores Coronica ang grupo. Ari digil ko umos mong welcome namon. Notorious ka mo sa mga rally nga way permit. Ang aton na diya sa ano matapos na yung malakat naman kami. Sunod kay Colonel Coronica, apisar, papuro welcome signs ang dala nga placards sa grupo. Makabig nga iligal ang ila pagtipon, bangod wala sila sa nakuha nga permit. Wala kami nagrally. Nag-welcome kami. Nag-welcome kami. Another disguise sang rally is welcome. So lihi, nagdesisyon ang grupo nga magpalayo na lang sa lugar. Apang, sa biyak sa natabo ang atensyon, may ginpromisa nga gintugyan si Secretary Dizon sa Transport Group nga naapektuhan sa modernization program sa gobyerno. May mekanismo tayo. Para lang yung kabuhayan nyo, habang inaayos natin. Yes po. Apang sa pamangkot kun bala, makakuha pa sa prangkisa ang mga unconsolidated nga traditional PUJ units. Provisional muna tayo. No? Ang importante, wag muna natin pag-usapan yung issue ng mga prangkisa. The most important thing is, yung kabuhayan na yan, maibalik natin.
Sa ulihi, gintugyan sang grupo ang ilang position paper nga nagapamatok sa Transport Modernization Program. Nagpasalig naman ang sekretaryo nga i-review ang programa. There are a lot of problems sa PUV modernization. We've admitted that already. That's why we're doing a comprehensive review of the entire program. Bottom line, nahihirapan talaga yung ating mga drivers and operators to transition from traditional to modern. Nagpadulong si Dizon sa Bacolod City ang makita ang electronic jeepney sa syudad. Liyag sini nga ilugon ang green route sa LGU sa Bugos nga Pungsod. Upod kay Roel Bangoy, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa piyaksang reklamo sa mga manugpangisda, illegal fishing sa Banwa sang Uton nagapadayon sa gihapon. Pag-deploy sang kapulisan sa coastal area sang Banwa ginahingyo. Si John Sala nakatutok. Mabugat man apang daw batuno na lang kuno na day Winnie kag Manang Helen nga hindi naging mag-untad pa ang troll fishing sa Banwa sang Uton. Inimangon sa piyak sa ilang mga reklamo tubtub subong padayon sa gihapon ang ilang pag-operate sa Banwa. Law gabi ilang operate may ara man nagani bis nga kun nahabagat time bala nang mabalod na diri lang na sila gani sa binit naga-operate. Nagapadulong pa lang ang bantay dagat, nagabatak na ang illegal tolling kay na-informan siguro. Sang iban. Suno sa mamanug pangisda, mga 20 katuig na ini nga problema. Luyag kuntani sa mamanug pangisda nga may nakadeploy nga pulis nga unay sa coastal area sang Uton, agud madasig ang pagresponder sa tion nga sila ang magpangayo sang bulig. Station gid sa Uton or sa near man nga Banwa nga in sa kaso may ara makontak dayon immediately. Apang suno sa Uton MPS hindi nang responsibilidad sa kapulisan ang pag-aksyon sa illegal fishing bangod parte lang sila sang Bantay Dagat Task Force. Apang bukas sila sa gihapon nga makigsapol sa mga fisher folk. With regards sa tidak dapat katutugid sila diri sa police station para mamitingan nato inabla personal interest matuon nga nagkatabo. Ang Iloilo Provincial Government naman ginatingoan na nga mapadasig ang pagpatapos sa mga patrol boat sa din isa nga deploy sa sur nga bahin sa Iloilo para magbantay sa mga iligalista. Ginaparash up pa ni Gov ang pagpatapos ng aton tatlo ka ginapaobra nga patrol boat and hopefully matapos ini within 1 month. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Pabusugin tiro patay, samtang nagamaneho sa tricycle ang 49 anyos na si Jonathan Osorio sa Barangay Claro sa Banwa sa Minalbagan, Huwebes ng aga. Sunod sa kapulisan, ginsundan sa suspect nga si Mark Celis ang biktima kag gintiro. Naigo sa siya ng biktima nga naglapos si Edughan. Rason sa iya kamatayon. Lansihanay sa iligal nga droga ginatudlo sa kapulisan nga motibo sang pagpatay sa biktima. Padayon ng hot pursuit operation batok sa suspect nga isa ka drug personality. Ang ato ni suspect, drug personality na di sa namon para sa watchlist namon. Ano ba namon ang investigation namon basta may mga personal grudges pag sila. Mga kapuso, mag-aumpisa na ang proof of purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3 upo ng mga bag-o nga maghahatag sa big time papremyo nga sanday Kuya Kim kag Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag lakip na ang 7 ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owners sa grand draw. Ang official sending of entries sa magasugo sa May 3 tubtob sa July 11, 2025. Pwede maghulog sang entry sa masobra 1,000 ka participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV kag radio stations nationwide. Maghalong sa fake news mga kapuso, ukon fake Facebook accounts, ukon scam texts. Magtutok lang sa GMA o kung i-follow ang GMA Promos Facebook at TikTok pages o kung magbisita sa microsites ng GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas.
Mga sa lalaki arestado sa pagkawat sang bomba sa tubig sang barangay. Kag ginabaligya pa sa junk shop sa Bacolod City. Yaring balita exclusive. Ginkakibo sa mga residente sang Purok Kamunsil sa Barangay Bata nga wala nang ilabomba sang tubig Martes sang aga. Apang bangod nga may nakakita kung sino ang nagkuha na tumod sa barangay nga si Junilo Artos, 45 anyos, residente man sa lugar nga amo ang nagkuha sa bomba. Si Artos ang hinaligar gabunan nga kawatan kag napreso na sadto bangod sa illegal nga droga. Alis na kawatan niya. Damo na nakawat niya barangay. Hindi ko maisip sir kung pila na kumuloyo ang naapektuhan niya na. First time yun sa report? Kapila naman sa napreso galing kay wala complaint na. Ginako ni Artos sigin baligya sini sa junk shop ang bomba sa balor 250 pesos. Kaya bigulan na blaga gana kay Ulandul. Ha? Yan lang walang orta. Dulo ko na iyata ko sa bata ko. Ginatago sa mga residente ang handle sang bomba kada gabi agod hindi pagkawaton. Apang bilog na kabomba ang ginkawat. Depensa sang tag-iya sang junk shop. Wala ini sang ideya nga bomba sang barangay ang unod sang sako nga ginpakilo. Kay way ko kabalo mo nga pundido gali nga bomba gali na. Kay ko nabalaan ko sir kag ginibu abrihan kong sako. Kay pinsar ko kabilya mo kasi ko kabilya guro ni kay mga mugbo kay permi man na siya kapakilo kabilya mo. Preso ng suspect kag ginahulat na lang ang desisyon sa barangay kung magapasaka sa reklamo batok sa suspect. Upod, Kiril Gasilla, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, IPPO Director Colonel Bayani Razalan gin-relieve sa pwesto apisar. Masobra, 2 kasimana na lang antes ang eleksyon. Si John Sala nakatutok. Ginpakakas bilang direktor sa Iloilo Police Provincial Office si Colonel Bayani Razalan. Ang mando ang ginpagwa sa Campo Crame apisar masobra 2 kasimana na lang antes ang 2025 midterm elections. Ang direktibang nabaton ko ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Waki. Wala akong kuwan hindi ko rin alam kung anong reason. Basta I received the instruction to relieve him. Hindi naman kasi tayo pwedeng mag-questionin Wala gintumod ni Wangki ang rason kag kun pamulitika man bala ang gintunaan sini. Apang suno sa PNP Public Information Office Chief nga si Colonel Randolph Tuanyo, ang pag-relieve kay Razalan ang bangod man sa report sa Police Regional Office 6 nga hindi maglayo nga mangin politikal ang panindugan sa pila ka mga commander sa rehiyon. Yung ating pong Provincial Director, hindi dahil po sa insidente sa Kuwait Naga, dahil po sa tingin po ng Regional Director po ng Police Regional Office 6 na maaaring maging political ang stand po ng mga commander po. Pending ang relief ni Razalan samtang wala pa sang clearance nagikan sa COMELEC. Suno sa COMELEC Iloilo, wala nakaagi sa mga talatapan ukod sa regional office ang COMELEC ang rekomendasyon sa relief order. Dito ina siya diretso sa law department nato sa COMELEC main office kag sila ina nag-action para mapirman dito matagaan sang kinaayon man nga written authority to effect personal movement. Pagkatalusan si Razalan ni Colonel Roland Bulalakaw, inisubog ang nagapungko bilang hepe sang PRO6 Regional Staff. Si Colonel Bulalakaw ang graduate sang PNPA Class of 1996 kag nakaagi assign sa PNP Special Action Force, PRO7 kag PRO9. Nagahulat na kita sang authority or order from the Commission on Elections regarding sa pag-relieve sa kaya Police Colonel Bayani Razalan. Wala pa sang sabat nga ginpagwa si Colonel Razalan apisar sang mga tawag kag text sang news team. Posible nga may iban pa nga mga opisyal sang pulis sa Western Visayas nga ma-relieve man sa pwesto. Upo kay Hans T. Sherto, John Sala, 1 Western Visayas. Kasunod sang opisyal nga paglunsar sang COMELEC Iloilo City sang mall voting program, nagpatigayon sang Barangay Assembly ang COMELEC Iloilo City. Sa nasambing nga programa, mangin polling precincts ang 4 ka mall sa syudad sang Iloilo. Isa ka mall sa distrito sang Haro sa diin, mahimo makaboto ang mga botante sang Barangay San Vicente. Samtang sa 2 ka mall sa Mandurriao, mahimo pagabotohan sang registered voters sang Barangay Buhang Taft North kag Barangay Airport Mandurriao.
Apat naman ka barangay sa city proper ang makaboto sa mall nga ginalakipan sa barangay Kauswagan, Osmeña, San Jose, Rojas Village kag Magsaysay. Suno kay Iloilo Provincial Election Supervisor Attorney Rainier Laison, nakahanda na ang security plan sa Iloilo City Police Office para sa mall voting. Mapuso posible naman nga may magtuhaw nga low pressure area kun LPA lapit sa pungsod sa masunod nga mga inadlaw. Sa datos sa pagguha sa pag-asa, posible ini nga magtuhaw sa guwasang PAR o Philippine Area of Responsibility sa bahin sang Mindanao. Posible man ini nga magsulod sa PAR sa mga unang adlaw sa masunod nga semana kag posible nga magapalapit sa duta. Manubo pang siyansa sini nga mangin bagyo pero posible pa ini nga magbag-o gani padayon nga magbantay sa updates. Makita man ina sa wind forecast map sang Metro Weather. Sa subong Intertropical Convergence Zone o ITCZ kay easterlies ang padayon nga makaapekto sa pungsod. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Antique kag Negros Island region. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sa Pilipinas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.